Sa atin pong hapong panambahan ay pagpapatuloy po natin ang exposition sa Book of Romans. At tayo po ay nasa Romans chapter 2. At hayaan nyo pong basahin ko sa Tagalog. At basahin natin sa Tagalog in Romans chapter 2. At hayaan nyo pong basahin natin beginning verse 17. So Romans chapter 2 beginning verse 17, ganito po ang pagkakasabi sa Tagalog. Ngunit kung ikaw na tinatawag na Hudyo ay umaasa sa kautusan at nagmamalaki sa Diyos at nakakaalam ng kanyang kalooban at sumasang-ayon sa mga bagay na magagaling, palibhasay na turuan ka ng kautusan at nagtitiwala ka sa sarili na ikaw ay taga-akay ng mga bulag, silang ilaw ng mga nasa kadiliman, tagasaway sa mga hangal, guro ng mga bata, na taglay sa kautusan ang pinakadiwa ng kaalaman at katotohanan. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo ba tinuturuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnakaw, nagnanakaw ka ba? Ikaw na nagsasabing huwag mangalunya, nangangalunya ka ba? Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan, ninanakawan mo ba ang mga templo? Ikaw na nagmamalaki dahil sa kautusan, nilalapastangan mo ba ang Diyos sa pamamagitan ng paglabag sa kautusan? Sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait sa mga hentil dahil sa inyo gaya ng naisusulat. Sapagkat tunay na may kabuluhan ang pagtutuli kung tinutupad mo ang kautusan, ngunit kung ikaw ay sumusuway sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay naging di pagtutuli, kaya't kung ang di pagtutuli ay tumutupad sa mga tinatakda ng kautusan, hindi ba ibibilang na pagtutuli ang kanilang di pagtutuli? Kaya ang mga dituli sa laman, subalit tumutupad ng kautusan ay hahatol sa iyo na may kautusang nakasulat at may pagtutuli ngunit sumusuway sa kautusan. Sapagkat ang isang tao ay hindi Hudyo sa panlabas lamang, ni ang pagtutuli ay hindi panlabas o sa laman, kundi ang isang tao'y Hudyo sa kalooban at ang pagtutuli yaong sa puso, sa espiritu at hindi sa titik. Ang ang kanyang pagpupuri ay hindi mula sa mga tao kundi mula sa Diyos. Tayo po ay manalangin at humingi ng tulong sa ating Panginoon. Let's pray. O aming dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na muli niyo pong binuksan sa amin ngayong hapon upang makapakinig ng inyong mga salita. Higit una sa lahat, Panginoon, ay kinikilala po namin ang aming kahinaan sa inyong harapan, ang aming limitations. Even, Lord, maaaring may nagawa kaming kasalanan kanina lamang sa aming isip, sa aming bibig, sa aming gawa. O Panginoong Diyos, kami po ay inyong pakalinisin at patawarin sa aming pagkakasala. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita na ipapahayag sa amin at tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi lamang ito mapakinggan kundi maisabuhay namin ito, madala namin ito, Panginoon, even sa mga araw na ipagkakaloob niyo po sa amin. Tulungan niyo po ang magsasalita, ang mga ngaral na inyong salita, sa kanya pong kahinaan, Panginoon, at limitations, kayo po ang patuloy niyang maging kalakasan. Ilayo niyo po siya sa anumang kamalian, sa kanyang maaaring masabi, O Diyos. At nawa ay ituro niyo po sa amin ang katotohanan sa pamamagitan ng pangangaral ng inyong salita. Humingi kami ng tulong sa banal na Espiritu, for we know that apart from Him, apart from His help, everything, Lord, will be in vain, will be useless kung hindi niyo po kami tutulungan. Salamat po sa hapon na ito sa inyong mga salita. In Christ's name. Amen. Sa ancient Grecian plays o sa mga teatro, ang tawag nila sa kanilang actor na nagsusuot ng magkaibang maskara na nagpapakita ng iba't ibang emosyon o character who pretends and act to be someone na hindi naman talaga siya yun, ito ay tinatawag na hypocrites.
Hindi marites, no? Pero hypocrites. So, kung saan hinango yung English word na hypocrite. So, ang hypocrite ay isang taong who says one thing and does another. Siya ay nagbabalat gayo sa Tagalog o nagpapanggap madalas upang mandaya. Sinabi ng isang manunulat, the idea is to pretend, to act as something one is not, and to act deceitfully, pretending to manifest traits like godly or loving character. It means to create a public impression that is at odds with one's real purposes or motivation, and thus is characterized by play acting, pretense, or outward show. So, sa madaling salita, pagkukunwari, pandadaya, at pagiging hipokrito. So, sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral sa Romans 2 verses 17 to 29, dito ay ina-address ni Pablo ang hypocrisy ng mga Hudyo. He exposes their sin of religious hypocrisy. So, ang mga Hudyo na ina-address dito ni Pablo ay deluded, mga nadadaya ang kanilang sarili because they are hearers of the law. They teach and instruct others of the law, but not doers of it. So makikita din natin dito ang kanilang pagmamataas. These Jews na ina-address ni Paul felt secure before God dahil sa kanilang religious heritage as a Jews at dahil sa mga privileges na meron sila. But Paul exposed their pride and hypocrisy. Now, just a brief comment, we need to understand that this is not a racial attack on the Jews. Hindi dito si Pablo yung tinatawag na anti-Semitic or anti-Semitism, meaning merong hatred and discrimination laban sa mga Jewish people. In fact, Paul loved the Jews dahil siya man din ay isang Hudyo. At sinabi sa Romans 9:2, di ba? I have great sorrow and unceasing anguish in my heart for my brothers, yung mga Hudyo. For I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, my kinsmen according to the flesh. Referring to the Jews. But dito ay ini-expose ni Pablo ang kanilang kasalanan na pagiging hipokrito. Kung magiging tapat tayo sa ating sarili. As we study this portion addressing the hypocrisy of the Jews, we can also see ourselves. We will see ourselves. Dahil kahit tayo ay mga mananampalataya, ay maaari pa ding mahulog sa sin of hypocrisy. Sabi nga ng isang manunulat, we all easily fall into the trap of trying to impress others with how spiritual we are, while our hearts are far from God. And so may the Lord help us as we apply these verses carefully to our own life. Now in verses 17 to 29, there are only two headings we will consider, but yung una lang ating i-consider ngayong hapon. First, profession without application or without practice. And secondly, circumcision o yung rites without regeneration. But ngayon ay kukonsider natin the first heading, profession without application or practice. In verses 17 to 24, dito ay nag-focus si Pablo sa pagpapahayag na ang mga Hudyo pagpapahayag sa mga Hudyo sa kanilang mga sarili nataliwas naman sa kung anong nakikita sa kanilang buhay. Paul focuses more on the privileged position of the Jews, the privileges they profess and possess, but una ay inexpose ni Pablo ang kanilang hypocrisy. Now, patungkol sa kanilang profession without really practicing or applying what they profess. In verse 17 it says, "But if you call yourself a Jew and rely on the law and boast in God." So una,
ang kanilang pagpapahayag ay sila ay mga Hudyo. Isang lahi na alam natin, privilege, sila ay chosen nation by God. Sinabi ni Pablo in Romans 9:4, sa Tagalog, sila ay mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkop at ang pagkaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagtanggap sa kautusan at pagsamba at mga pangako. Sa kanila ang patriarka at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman. So, ganun ka privilege ang lahi ng mga Hudyo. Now, hindi naman dito kinokondena altogether ni Pablo ang pagiging Hudyo o maging proud o maging proud in a good way to be a Jew. Diba? Parang tayo, ang iba sa atin ay sinasabi natin, taas no tayong nagsasabing tayo ay mga Pinoy. I am proud to be Pinoy. Ganun din ang ibang Hudyo. Pero, magkakatalo na lang sa purpose kung bakit mo binabanggit yon. Now, when you say, I am a Jew, do you mean and acknowledge na sa biyaya ng Panginoon, ako ay naging Hudyo na sumasamba sa tunay na Diyos? At ang Diyos na aking sinasamba ay hindi katulad ng Diyos-Diyosan sa mundo na meron silang kamay pero hindi nakakagalaw, may ulo pero hindi nakakaisip. But ang aking Diyos, si Yahweh, nakikinig siya sa aking panalangin at tinutulungan ako. And that's the attitude ng mga ibang Hudyo. Mga Jewish believers, even in the Old Testament. And one of example of that is Mordecai. But here, ang ina-address dito ni Pablo ay ang mga Hudyo na pinagmamalaki nila ang kanilang sarili sa pagiging Hudyo. They are placing their confidence in themselves as Jewish and not primarily in God. At ito ang kanilang pinagmamalaki. Marahil sinasabi nila, dahil kami ay mga Hudyo, kami ay mas angat kaysa sa ibang lahi. They think being a Jew would escape them from God's judgment and wrath. And then Paul goes on and said, rely on the law and boast in God. Now again, there's a sense that relying on God's law o ang pagsalig sa batas ng Diyos ay marapat gawin. Dahil ang batas ng Diyos is the standard according to which a person's conduct should be regulated. Ang pagsunod sa batas ng Diyos ay nararapat at nakakalugod sa Panginoon. However, itong mga Hudyo na ina-address ni Pablo were committing errors with respect to relying on the law. Una, they have a sense of superiority and security dahil sa kanila binigay ang batas. The Ten Commandments and even yung iba pang commands and regulations ng Diyos sa bayan ng Israel. Now, when Paul speaks na yung mga Jews ay resting or relying on the law, it means na nilalagay nila ang pag-asa at ang kanilang pagtitiwala sa batas para sila ay maging matuwid sa Diyos. The Jews were hoping na sa pagsunod nila sa batas, sa abot ng kanilang makakaya, they would be right with God. But ang problema dito, katulad ng sasabihin ni Pablo sa mga susunod na chapter, God never intended that His law would make anyone right with God. For example, in Romans 3:20, sa Tagalog, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa sa kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay pagkilala sa kasalanan. So, ngunit these Jews put their confidence on the law. Na nasa masinop nilang pagsunod dito, iniisip nila, ito ang paraan para maging matuwid o katanggap-tanggap sa Diyos. Di ba, just like ang mga tao at ibang mga religious groups sa ating panahon, sinasalig nila ang kanilang kumpiyansa at kanilang pagtitiwala sa kanilang membership sa church bilang kasiguraduhan ng kanilang kaligtasan or acceptance with God. Nilalagay nila ang kanilang confidence sa kanilang pag-attend sa church every Sunday, sa kanilang pagbibigay ng ikapo sa iglesia, o sa iba ay pagsunod sa sakramento katulad ng
bautismo. At iniisip nila na ito ang kaparaanan para matamasa ko ang pabor ng Diyos at ang kaligtasan. But the Bible says, no. Hindi natin ito pwedeng ipagmalaki. But ito ang ginagawa ng mga religious Jews na ina-address dito ni Paul. Now here, Paul goes on, sabi niya, you boast in God. Yung salita pong boast ay maaaring gamitin yan positively and negatively. Positively, it means you glory in God. No, kumbaga ipinagmamalaki mo ang Diyos, niluluwalhati mo ang Diyos. For example, in Galatians 6:14, ginamit ng parehong salita. Subalit huwag nawang mangyari sa akin, si Pablo, ang magmalaki, to boast, maliban sa krus ng aking Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan nito ang sanlibutan ay pinako sa krus. Sanlibutan ay ipinako sa krus para sa akin at ako'y sa sanlibutan. In 1 Corinthians 10:17, ngunit siyang nagmamalaki ay magmalaki sa Panginoon. So kung ganyan gamitin ang salitang ito, walang mali dyan. But yung negative na pagkagamit ng salitang boast ay tumutukoy sa pagmamataas o proudly bragging. For example, in 1 Corinthians 4:7, sapagkat sino ang nakakakita ng kaibahan mo at ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? At kung tinanggap mo, bakit mo pinagmamalaki na parang hindi mo tinanggap? At gantong pagmamalaki ang ina-address ni Paul sa mga Hudyo. Nagmamalaki sila that God had made Himself known to them bilang mga Hudyo and not to others. They brag about their relationship with God. They brag about the Lord had favored them and gave them the privileges. One writer says, si Hendrickson, sinabi niya, but although glorifying or exalting in the Lord is wonderful, bragging about one's close relationship to God as if its attainment had been a human achievement is very sinful. And that is what the Jews whom Paul had in mind were doing. So ang mga Hudyong ito, they failed to acknowledge na yung pag-favor sa kanila ng Diyos ay hindi dahil sila ay malakas, hindi dahil there's something in them na na-attract ang Diyos kung bakit sila ay pinapaboran, but rather God was so merciful and gracious towards them. Diba yun yung sinabi sa Deuteronomy 7 verse 7, it was not because you were more in number than any other people that the Lord set His love on you and chose you, for you were the fewest of all peoples, but it is because the Lord loves you and is keeping the oath that He swore to your fathers. So ang ganitong pagyayabang ay pagpapakita lamang that they trusted sa kanilang pagiging Hudyo in connection to Jehovah for salvation instead of having true relationship with God through Christ. Now, let me pause and let me give an application regarding to this. Hindi ba't malapit din tayong magyabang sa mga bagay na natanggap lang natin sa Panginoon? Sa favor na pinapakita sa atin ng Diyos, na para bang we deserve it dahil napakahusay natin, napaka-sinop natin, napaka-discipline natin. We may not brag about sa kaligtasan na natanggap natin. We can all agree na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang ng Panginoon at walang sino man ang makapagmamalaki dyan. But is it not true na malapit din tayong magyabang at i-attribute sa ating sarili ang mga accomplishments natin bilang mga mananampalataya? Halimbawa, pagdating sa kaalaman. And to be honest, ito yung kinahihiya ko at minsan naiinis sa mga reform guys, lalo na sa internet. Na dahil sa doktrina na nalaman nila, na natutunan nila from other notable Reformed theologian,
Mapa-doctrine of grace man yan o ibang teaching of Reformed theology. Ba kung barahin nila o kaya awayin yung ibang mananampalataya na hindi nila kasundo sa kanilang paniniwala ay ganun na lamang nila pinahihiya sa social media. Ganun na lang nila pinapasaringan sa social media without realizing, without acknowledging na yung kung anong meron sila, talino man yan, kaalaman sa doktrina ay galing ito sa Panginoon. You believe the doctrines of grace, the Reformed theology, which naniniwala tayo na tapat na katuruan, tapat na turo sa salita ng Diyos. We are able to embrace that by the grace of God. I am a 5-point Calvinist. I am a Reformed Baptist sa biyaya ng Panginoon. Hindi dahil special tayo. At ang ibang kapatid ay hindi. And I thank God na dinala niya ako sa gantong paniniwala sa Reformed Baptist though ito ay hindi perfect at wala naman grupo can monopolize the truth, but nagsisikap na i-apply ang katotohanan sa buhay ng iglesia. Hindi ba't pabor sa atin yan ng Diyos? At marami pang iba. And so, anong dapat nating maging attitude? Magyabang? Katulad ng mga Hudyo? Absolutely not. We say with Paul, I am who I am by the grace of God. And that thought should keep us humble. Yung pabor sa akin ng Diyos pagdating sa kaalaman ay dapat kong ibahagi sa iba, ituro sa iba ng may kahinahunan at pagpapasensya. Kaya nga, di ba, being a Calvinist, being a Reformed, and arrogant are contradiction. There's no such thing as arrogant reform. Notice verses 18-20. Paul continues to address the matters na alam ni Pablo na pinapaniwalaan at pinangahawakan nila sa kanilang sarili. In fact, they would agree sa sasabihin dito ni Paul. But Apostle Paul is setting them up for his challenge na makikita natin sa susunod na talata. Now, he says about them, verse 18, and sabi sa Tagalog, at nakakaalam ng kanyang kalooban, sumasang-ayon sa mga bagay na magagaling, palibhasay na turuan ka ng kautusan. He says about them that nalalaman nila ang kalooban ng Diyos. Why? They have the law of God. They have the Ten Commandments. And also they have the Torah, the books of Moses. And it says, approve what is excellent because you are instructed from the law. Yung salitang excellent dito, it could be rendered as essential. Those essential matter. At yung salitang approve, it means to continually accept as genuine. In other words, they continually affirm. Hindi lang what's right and wrong, and they follow, they know the difference between right and wrong because they have the law of God, but also they know what's best matter, the most excellent matter. And they are able to commend the good things and condemn the bad things. Ang mga Hudyo knows who to condemn adultery or immorality. They know what's abomination in the sight of the Lord. Why? Because they have the law of God. Katulad ng mga scribes sa panahon ni Jesus in Mark 2 and Mark 12. Diba, nag-agree sila sa sinabi ni Jesus na nung sinabi niya na ang greatest commandment ay you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And the second is this, you shall love your neighbor as yourself. Alam ito ng Jewish scribe na nagtanong,
At nag-agree siya. At sa huling salita sa verse 18, Paul gives the reason bakit nila ito nalalaman. It says, because you are instructed from the law. Literally, you continually catechized out of the law. Bilang Hudyo, di ba? Sa pagkabata pa lang, probably their parents taught them what the law of God said, what the Torah said. When the young Jew go to school, sila ay tinuturuan ng batas ng Diyos. In the synagogue, every Sabbath, ay tinuturuan sila ng batas ng Diyos. This is why the Jews ay napaka-highly privileged people. As Paul enumerates the privileges they have. Remember, those privileges na binanggit ni Pablo are good in of themselves. Walang mali sa mga ito, bagkos biyaya ito sa kanila. But ang mali ay to some Jews who brag about these privileges at ang taas ng tingin nila sa kanilang sarili at kakayanan. Again, sinabi ng isang komentary, instead of using their superior endowments or privileges to help those in need, merely brags about their prerogatives or privileges. So sa kanilang pagyayabang, they turn this blessing into curse upon themselves. They think they are superiors dahil nasa kanila ang mga privileges, and also they look down to others because they have the privileges. And that is sinful. And so it is possible, bilang paalala sa atin at warning, having privileges and favor from God, and we become displeasing to God dahil pinagmamayabang natin ang natanggap lang naman natin sa Diyos. If we take credit to ourselves and not to God, who graciously gave those favor and privileges. Now notice verse 19. It says, if you are sure that you yourself are a guide to the blind, light to those who are in darkness, an instructor of the foolish, a teacher of children, having in the law the embodiment of the truth, of knowledge and truth, you then who teach others, do you not teach yourself? Now, having these privileges na tanggap nila, they think of themselves that they are guide to the blind. Meaning, spiritually blind. Mga bulag sa katotohanan, they supposed to be a guide, for they have the law. But we know they were not. Instead, Jesus said to them in Matthew 15 verse 4, to the Jewish leaders, they are blinds, and they are blinds leading the blind. At dinagdag pa ni Pablo, a light to those who are in darkness. Meaning, kiniklaim nila na sila ay liwanag para sa mga nasa spiritual darkness. Interesting to note, in Isaiah 49 verse 6, na ang mga Hudyo ay tinawag para maging liwanag to the nations. They supposed to lead others to proper paths, to the will of God. But sadly, they did not fulfill that calling. But now, ang iglesia, ang church is to fulfill that role, to lead people to the truth. But also, they profess and claim to be an instructor of the foolish. Now, they claim na mga instructor sila ng mga ignorant of the truth. At kung titignan natin yung paggagamit ng salitang foolish in the Old Testament, it just referring to the unbelieving. Hindi nagtitiwala sa Diyos. The unbelieving. Yun ang pagkagamit sa salitang foolish. And the teacher of the children or babes. Now, it is not referring sa literal na mga bata. Ito ay tumutukoy to those spiritually babes or morally immature. So they think they are instructor of those who are morally immature.
They think they are instructor of those spiritually mature. Then in last words of verse 20, nagbigay ulit ng reason si Pablo kung bakit they supposed to be what they claim. Having in the law the embodiment of truth and knowledge. In other words, they have the truth. They have the law of God. They have the revelation of God na naisulat sa kanila that na pwede nilang basahin, study, and teach others. So these are the privileged position that they have bilang mga Hudyo. But again, imbes na maging pagpapala sila, di ba, sa iba, dahil sa privilege na meron sila, they use yung kanilang privilege sa kayabangan, sa pagmamataas, at paghahamak sa kanila, lalo na sa mga hentil. But then, in verse 21, here Paul now deals with the sin of hypocrisy. With all these privileges, they are not what they should be. Paul said, ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo ba tinuturuan ang iyong sarili? So here the essence of hypocrisy. Sinasabi ni Pablo sa kanila, pinapahayag niyong nagtuturo kayo? Dinadala niyo ang iba sa katotohanan, you claim? Pero yung buhay niyo ay hindi tumutugma sa kung ano ang iyong pinapahayag at tinuturo. Your life don't match up to what you teach and profess. Or katulad ng sinasabi ng iba, di ba? You don't walk the talk. You just talk, you teach, but you don't want to do it. You don't practice what you teach. Or let's apply it sa ating panahon. Pinapahayag mong Kristiyano ka, niligtas ng Panginoon sa kasalanan, sinasabi mo, lumalakad ka sa kabanalan, ngunit ang buhay mo ay kabaliktaran ng iyong pinapahayag. You are not what you think you are. But then in verses 21, ay papakita ni Pablo naman ang demonstrations of their hypocrisy. It says, ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnakaw, nagnanakaw ka ba? Ikaw na nagsasabing huwag mangalunya, nangalunya ka ba? Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan, nilanakawan mo ba ang templo? Ikaw na nagmamalaki dahil sa kautusan, nilalapastangan mo ba ang Diyos sa pamamagitan ng paglabag ng kautusan? Now, each case, I also think na tinutukoy dito ni Pablo ay actual na kasalanan. Yes, marahil hindi lahat ng Hudyo ay ginagawa ang mga ibang kasalanan na inilista dito ni Pablo. But there are some who did it. At sila ang ina-address ni Paul. And these are rhetorical questions na ang sagot ay absolutely yes. Sinabi niya una, ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnakaw, nagnanakaw ka ba? And the answer to that is yes, you do. They violate the 8th commandment. And yung mga professing Christians can be guilty of that. Di ba? Halimbawa, na-embarrass ka, nahihiya ka, nagagalit ka dahil merong nagnakaw ng pera sa trabaho nyo na iyong katrabaho. Pero ikaw, inuuwi mo yung mga ilang bagay sa opisina nyo na hindi ka nagpapaalam. Kasi iniisip mo, maliit na bagay lang naman, bond paper lang naman, mug lang naman. That's stealing and hypocrisy. And that's what Paul is exposing. Nagtuturo sila na huwag magnakaw. Galit sila sa magnanakaw, pero sila din naman ay nagnanakaw. Maliit mang halaga o malaki, basta hindi mo pagmamayari at inangkin mo, yan ay pagnanakaw. Parang yung palusot ng mga bata. Nagnakaw ng piso sa wallet ng magulang, tinanong, nagnakaw ka ba sa wallet ko? Sabihin, hindi naman ako nagnakaw kasi piso lang yung nakuha ko. Hindi naman 100.
Kailangan pala malaking halaga para masabing nagnakaw, no? These Jews ay guilty ng pagnanakaw and yet tinuturo nila wag magnakaw. That's hypocrisy. Next, ikaw na nagsasabing huwag mangalunya. Nangalunya ka ba? Diba? Nagagalit ka sa mga gumagawa ng actual na sexual immorality? Those who engage sa prostitution? Diba? Remember yung istorya na babae na caught in prostitution, yung mga religious leaders ay umawak ng mga bato. Pero tinanong sila ni Jesus, sino sa inyo ang walang kasalanan? At siyang unang bumato. Those who engage sa prostitution, nagagalit sa nangangaliwa. Sinasabi mong kasalanan yan, and yet sa iyong puso, nag-commit din kayo ng pangangalunya. Tulad ng sinabi ni Jesus, na kung ikaw ay merong masamang pagnanasa sa iba, ay nangangalunya ka na din. Next is that ikaw ay nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan, ninanakawan mo ba ang templo? Now, there are questions arise from this. Una, do the Jews hates idols, really? Or false gods? Yes, there are those who hate false gods, the idols, but there were some who didn't. Remember the golden calf? Na ginawa nilang Diyos-Diyosan? And there were some who didn't. Pero kung nasusuklam ka sa mga Diyos-Diyosan, sabi ni Pablo, ba't mo ninakawan ang mga templo? Now, again, there's a debate here kung anong templo ang tinutukoy dito. Ito ba ay templo ng mga pagano o templo sa Jerusalem? Now, not being dogmatic, I lean more, ito ay tumutukoy sa pagan temples. In fact, there's a warning for the Jews na huwag silang magnakaw sa Diyos-Diyosan sa templo ng mga pagano in Deuteronomy 7:25. Sinabi niya doon, inyong susunugin sa apoy ang mga halarawang inanyuan ng kanilang mga Diyos. Huwag niyong pagnanasahan ang pilak o ang ginto na nasa mga iyon, ni kukunin para sa iyo upang ikaw ay huwag mabitag nito sapagkat ito'y karumal-dumal sa Diyos. At sa Acts 19:37, remember yung event kung saan nagkaroon ng riot at Ephesus? At dinakip sila Pablo at ang kanyang mga ibang kasamang believers. Sinabi sa kanila ng mga tao doon, dinala ninyo rito ang mga taong ito na hindi magnanakaw sa templo, ni mga lumalapastangan man sa ating Diyos. Now, in other words, kilala ang mga Hudyo bilang blasphemers of the goddess ng mga pagans at magnanakaw sa kanilang templo. Now, that could be false accusations or it could be true. Isang commentary na sinabi niya, there's a rabbinical writings kung saan winawarningan ang mga Hudyo pagdating sa pagnanakaw sa templo ng mga pagano. Now, Paul said, nasusuklam kayo sa Diyos-Diyosan pero nagnanakaw kayo sa templo nila. Then lastly, verse 23, ikaw na nagmamalaki dahil sa kautusan, nilalapastangan mo ba ang Diyos sa pamamagitan ng paglabag sa kautusan? In other words, pinagmamalaki nila, they are God's people, yet ang buhay nila ay nagpapakita ng malinaw that they are not, dahil sinusuway nila ang utos ng Diyos. Sinasabi nila, teachers, sinasabi nila, teachers kami ng law, guide kami sa mga spiritually blind, etc. And yet, ang buhay nila, do the opposite. But then lastly, the result of their hypocrisy, it says, the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. It is a quote from Isaiah 52 verse 5. Now, in other words, dahil sa kanilang empty profession, sa kanilang profession of faith without practice, nalalapastangan ang pangalan ng Diyos.
or spoken ill of or disapprovingly among the Gentiles, among the unbelievers. Ang mga tao ng Diyos, they supposed to be the light of the world. They supposed to be a guide to a blind, a teacher to the fools. But they are not. Dahil ang buhay nila ay hindi nagtutugma sa kanilang paniniwala, sa kanilang pinangahawakang katotohanan. Paul said, you don't walk the talk. Now, maging sa ating panahon, kung ikaw ay nagsasabing Christians and followers of Christ, and yet you live like non-Christian life, you continue to live in godliness and worldliness, at ito ay kitang-kita ng mga unbelievers. It is ugly. At nagkakaroon ito ng masamang effect how the unbelievers view Christianity and how they view God. If ang mga nagsasabing Christian, di ba? And they go to church and do not live a Christian way, and the unbeliever sees it, nalalapastangan ng pangalan ng Diyos. Ganyan ba pala sa Reformed Baptist? Di bali na lang. Tinuturo nyo, love one another. Pero, puro bangayan ang mga members dyan. Puro slander. Tinuturo nyo modesty sa church. Pero sa labas ng church, grabe mga suot ng members, daig pa magka-club. Tinuturo dyan paggalang sa pagsamba. Pero yung mga members, magsisimula na yung worship kung nasan-san pa. Let us be honest, merong masamang epekto ito sa outsiders. When we all do is talk and teach and teach. But litaw na litaw sa ating buhay na wala tayong pagsabuhay sa ating pinaniniwalaan at tinuturo o natutunan. Maaaring malapastangan ang pangalan ng Diyos, ang Christianity. I'm not saying we need to be perfect. Dahil hindi mangyayari yon, but at least by the grace of God, merong nakikitang pagbabago sa ating buhay, that we are not just hearers of the word and talkers of the word, but doers of it, lest we deceive ourselves. Lest parang katulad tayo ng mga Hudyo dito na ina-address ni Paul, mga hypocrites. Now, let me end with the words of application for us. Beware of the sin of hypocrisy and fight it by the grace of God. Let us be honest. Malapit tayong mahulog sa daya ng hypocrisy. We are being hypocrite when we set standard of behavior to others na hindi naman natin ginagawa. We are being hypocrite kung nagsasabi tayo o nagtuturo tayo na lumago ang iba sa pananampalataya, lumakad sila sa kabanalan, sundin ang salita ng Diyos, pero tayo mismo ay hindi natin ginagawa. Hindi nakikita sa ating buhay. We are being hypocrite kung hindi natin pinamumuhay yung pinapahayag nating pananampalataya. We are being hypocrite when we say mahal natin ang Diyos, pero napupuot tayo sa ating kapatid sa Panginoon. And so on, and so many things I could add. One writer says, steer yourself away from having double standards in your life, whereby you say one thing and yet you violate it by doing something else. For in doing this, you live hypocritically. Matakot tayo sa pwedeng resulta ng ating hypocrisy, brethren. Tulad ng ating nakita, maaaring malapastangan ng pangalan ng Diyos, pwedeng malapastangan ng Christianity, pwedeng makutya ang iglesia dahil sa nagpapahayag ng mga mananampalataya, pero hindi mo makita sa kanilang buhay na merong silang takot sa Diyos, na may pagmamahal sila kay Christ.
walang nakikitang hangarin at paglakad sa kabanalan at pagkapuot sa kasalanan. Now, hindi natin hindi natin lalabanan ng hypocrisy just for the sake only of unbelievers, or magpapakatino tayo para lang hangaan tayo ng mga unbelievers to impress them with our godliness. Dahil maaari na kahit anong gawin natin, ay meron pamumunang mali ang unbeliever sa atin. We fight hypocrisy dahil ito ay kasalanan laban sa Diyos, at we have this holy fear, a holy fear that we do not want to dishonor the all-glorious God who saved us dahil sa ating hypocrisy. Now, paano natin malabanan ito? Be honest before God in prayer. Come to Him. Expose everything in your heart to Him. Confess your sins and seek His help to have a clear conscience before God and man. Pray with David, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there's any grievous way in me, and lead me in the way everlasting." Humingi ka ng biyaya sa Panginoon. Tayo sa Panginoon. Tulungan niya tayong magampanan ang ating tungkulin bilang believers, na maipamalas natin sa ating buhay ang kanyang kalooban ng walang pagkukunwari. Fight hypocrisy by cultivating honesty and humility towards others. Don't try to impress others with your godliness. Sa biyaya ng Panginoon, mamuhay ka ng may katapatan at walang pagkukunwari. And finally, by the grace of God, live out the truth you have learned from God's Word, whether sa Bible reading mo, sa preaching, etc. Don't just be hearers of God's Word, but doers of it. Don't let the sin of hypocrisy deceive you, damage the unbelievers, and dishonor our glorious God. But lastly, mere profession of faith without biblical fruit will not save. Tandaan natin, ang tunay na mananampalataya, inevitably, may bunga ng transformed life. May godliness, may good works. And mere profession of faith will not save. At hindi yan ang garantiya na meron kang tunay na kaligtasan. Dahil even ang demonyo nagpapahayag ng katotohanan at nanginginig pa. And yet, hindi sila ligtas. Hindi sapat na ebidensya na tunay ang iyong pananampalataya kung you just say it, kung pinapahayag mo lang ito, kung sinasabi mo lang na believer ka, kung you just copy kung anong ginagawa ng mga mananampalataya. Or you may have ng mga privileges katulad ng mga Hudyo. Marahil meron kang magulang na believers, lumaki ka sa church, kaibigan mo Christians, malapit ang bahay mo sa church at natuturuan ka ng Bible. Pero kung sa iyong sarili hindi ka tunay na nagtiwala kay Jesus at nagsisisi sa iyong kasalanan, evident by transformed life, not a perfect life, but a transformed life, a new direction of your life, a life that hates sin and loves Christ, His words, His people. Let me ask you, is that true in your life? Totoo ba yan sa iyong buhay? Dahil kung mere profession of faith lang, ay hindi yan tunay na pananampalataya. Because even demons believe and shatters. You need to believe in Christ for your salvation and be transformed to be a new creation in Christ Jesus. Let me say this.
busyness in the ministry is never a guarantee that you are in the state of grace. Busyness in the ministry is never a guarantee that you are in the state of grace. Ang mga Hudyo, busy sa gawain para sa Panginoon. They are teaching the law. They are busy obeying it as means of salvation. Remember Matthew 7:21? Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon, marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpopropesiya kami sa iyong pangalan at nagpapalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumagawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayon ay ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. But ano ang marka ng tunay na ligtas? Not only he truly believed in Christ, not only he repented of his sins, not only he loved his words and hate sins, but also obedience to God. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, a transformed life. And my challenge for you, my friends, sa ating mga bisita narito, kayo na nagsasabing mananampalataya, my challenge to you is to look to your life. Examine your life and see if you are the real deal. Huwag kang padaya, huwag kang magkunwari. Kung makita mo sa tulong ng Diyos na hindi ka tunay na mananampalataya, na wala ka talagang tunay na relationship kay Jesus, ngayon na ang pagkakataon para lumapit sa Diyos. Ngayon na yung pagkakataon para maging tapat sa Diyos, maging tapat sa iyong kalagayan, at itigil ang iyong pagkukunwari at lumapit kay Jesus nang may tunay na pagsisisi at pagtitiwala sa Kanya para sa iyong kaligtasan. Now it's the time to be honest before God and surrender your life to Christ for your salvation. Let's pray. Our gracious and Heavenly Father, salamat po, Panginoon, sa katotohanan na hinayag nyo dito sa inyong mga salita. Sa pamamagitan ng mga Hudyo na in-address dito ni Pablo and the sin of hypocrisy. O Panginoong Diyos, we know na kahit kami ay mga mananampalataya na, ay maaari pa rin kaming madaya o dili kaya ay dayain ang aming sarili. Magkunwari sa panlabas, ngunit ang aming kalooban o Diyos, ang aming mga puso ay malayo na pala sa inyo. Katulad ng mga Pharisees that the Lord Jesus Christ rebuked, they worship with their lips, but their hearts are far away from you. O God, help us to fight this sin of hypocrisy in our life. And may it not be true, Panginoon, sa amin yung sinabi ni Paul sa mga Hudyo na ito, na kami ay nagtuturo, kami ay nagpapahayag ng aming pananampalataya, and yet, ang nakikita sa aming buhay is the very opposite of what we profess. Help us by your grace. For the glory of your name. For the glory of your name. Upang, Panginoon, sa aming mga gawa
ay hindi ma-blaspheme ang inyong pangalan, bagkus you will be glorified in our life by living a honest life, mind having a clear conscience before man and God. In Christ's name.